What if ang toy museum na pinuntahan mo ay haunted pala? Anong gagawin mo? Good evening po Ate Nex at Kuya Steve. Gusto ko lang i-share ang experience ko sa binantayan kong toy museum. Medyo sensitibo po ang kwento ko at para sa aking kaligtasan, itago niyo na lang po ako sa pangalang Justin. 45 years old, dating teacher sa Ilocos Norte pero naging security guard na sa Maynila. Kung saan-saan na ako napadpad bilang gwardiya sa Maynila. Pero ang toy museum na binabantayan ko ay ang nagbigay sa akin ng bangungot. Nagsimula ang lahat noong June last year. Siguro iniisip niyo na pag toy museum, dapat masaya at maraming bata. Tama naman kayo. Pero dati yon. Dahil ang toy museum na ito sa Las Piñas ay abandonado na. Malaki siya at ako lang ang natatanging tagabantay nito. Kaya mag-isa lang ako rito. Malakas kumita ang toy museum na ito dati. Maraming mga life-size na superheroes at anime tulad ni Iron Man, Avengers, Batman, Dragon Ball Z, One Piece at iba pa. Kaya dinadayo talaga ito. Napakaraming nagpapapicture. Pero paano nga ba naging abandonado ang toy museum na ito? Dahil ito sa may-ari na si Yuri. Hinihikayat nito ang mga tao sa investment. Pero ang hindi nila alam, isa pala itong scam. Ilang milyones din ang naloko niya. Ang yabang pa at nagpapakita ng bundok-bundok na pera sa social media. Yun pala, hindi sa kanya yun, kung hindi sa mga nabiktima niya. Scammer itong si Yuri. At ayun, nung lumabas ang warrant of arrest, tumakbo at nagtago ito sa Amerika. Dahil doon, pinasara niya muna ang kanyang toy museum. Kaya ganito ito ngayon. Ilang buwan nang walang tao, hindi ako. Hindi naman talaga ako matatakutin, pero habang rumuronda ako sa toy museum at nakikita ang mga naglalaki ang mga laruan na ito, nag-iba ang pakiramdam ko. Alam mo yung feeling na nakatingin sila sa akin at gumagalaw sila kapag nakatalikod ako? Pero kahit natatakot na ako, patuloy ako sa pagroronda tuwing gabi. Ito ang trabaho ko eh. Para namang may ibang choice pa ako. Pero habang patagal ng patagal, talagang may nararamdaman akong hindi tama sa lugar na ito. Parang may mga espiritong pagala-gala dito. Sabi nga nila, pag ang lugar ay matagal ng abandonado, talagang titirhan ito ng espiritu. Nakakatindig balahibo. Ako nga pala si Nex ng Book of Bad Ideas. Kung mahilig kayo sa twisted stories, follow ka na sa amin. At noong sumapit ang July 2025, nangyari na nga ang kinatatakutan ko. Dahil abandonado, talaga namang sobrang tahimik dito. Ang tanging tunog lang na maririnig mo ay ang cellphone ko kapag nanonood ako ng reels. Pero habang nililibang ko ang aking sarili, parang may naririnig akong mga umiiyak. Tumayo ang balahibo ko. At hindi lang isa, kundi marami silang umiiyak. Nag-iisip na ako kung uuwi na ba ako. Pero sa huli ay pinagpatuloy ko pa rin ang pagpapatrol ko at nilakasan na lang ang aking loob. At hinahanap ko kung saan nanggagaling ang iyak. Paikot-ikot ako sa madilim na mga silid ng mga laruan. At pagdating ko sa kwarto ng Dragon Ball Z, napansin kong parang gumalaw si Goku. Namalik mata ba ako? Nilapitan ko ito. Dahan-dahan. Nang bigla itong gumalaw at hinawakan ang mukha ko. Matapos nito ay bigla namang may lumabas na matandang multo sa katawan ni Goku. Umiyak ang multo habang tumatakbo. Humingi ako ng tulong kahit alam kong wala namang nakakarinig dito sa akin sa loob. At habang tinatakbuhan ko ang matandang multo, bigla namang may lumabas na 2 batang multo mula sa barko ng One Piece. Sinalubong ako ng mga ito. Hindi ko na malaman kung saang direksyon ako pupunta. Ang nasa isip ko lang ay dapat ako makatakas. Nang makauwi ako ng gabing yon, halos hindi ako makatulog. Hindi ako makapaniwala na nangyari na nga ang mga nangyari. Sa takot ko, hindi ko maipikit ang aking mga mata. Sa takot na baka lumabas sila sa panaginip ko. Kinabukasan, pagdilat ko ng aking mga mata, nagpasalamat ako sa Diyos dahil nakatulog ako ng maayos. Hindi ko ito naasahan pagkatapos sa mga nangyari sa akin sa museo. Kinuha ko ang cellphone ko at naggulat sa aking nakita. Ito ang mukha ng matanda at ng 2 bata sa balita. Ito pala ang mga nabiktima ng scammer na si Yuri.
Ang matanda ay si Aling Edna. Namatay daw ito dahil walang pampagamot. Nilimas kasi ni Yuri ang pera nito at itinakbo. Dapat pampagamot niya ito sa cancer. Pero dahil nakumbinsi siya na lalago ito kapag ipinasok niya ito kay Yuri, hindi niya maisip na tatakbuhan lang siya pala nito. Ganito rin ang nangyari sa dalawang bata. Magkapatid ito na si Amy Zambrano at Rose Zambrano. Pareho silang may leukemia. Dahil gipit sila at hindi tatagal ang hawak nilang pera pampagamot sa mga bata, naisip ng mga magulang nila na ipasok na lang ito kay Yuri. Sa pangakong dodoblehin o titriplehin ito sa maikling panahon lamang at magiging sapat na ang perang pampagamot ng dalawa nilang anak. Pero tulad ni Aling Edna, itinakbo lang ang pera ng pamilya Zambrano at hindi nagtagal ay namatay rin ang dalawang bata. Hindi ako makapaniwala sa balitang ito. Hindi ko naisip na ganito pala ang naging epekto ng isang scammer sa mga buhay ng mga taong ito. Kaya siguro, minumulto nila ang toy museum ni Yuri para makapaghigante. Gayunpaman, hindi ko pa rin kayang bumalik sa trabaho na may mga multong nagpapakita sa akin. Kaya kinausap ko ang pinsan kong si Manong Constantine. Albularyo kasi siya at manggagamot. Baka sakaling kaya niyang paalisin ang mga multo sa toy museum. Kaya noong July 28, 2025, bumalik kami sa abandonadong museo. Gaya ng inaasahan, nakita namin ang multo ng matanda at ng dalawang batang nagtatago sa mga laruan at umiiyak. Napakapit ako kay Manong Constantine nang makita ang mga ito. Walang mata ang mga ito at nakabuka ang mga bibig habang umiiyak. Sinasagawa naman ni Manong ang isang orasyon para tabuin ang mga multo. Halos 1 oras din itong nagdasal. Hindi ko maintindihan ang mga sinasabi niya. Ibang lengguwahe kasi. Parang may halong Latin. At habang nangyayari ito, naglakad-lakad ako sa paligid para magmasid. Baka kasi may iba pang magpakita. Mabuti nang ipataboy na rin ang mga ito kung meron man, habang andirito pa si Manong Constantine. Pero nang binalikan ko na si Manong, dito na ako nabigla dahil hindi ko inaasahan ang nakita ko. May isang malaking demonyo na hawak-hawak si Manong. Sinasakal siya nito. Kinuha naman ni Manong ang kanyang bawang na rosaryo at pinaghahampas ang demonyo hanggang sa mataboy ito. Sabi nito sa akin, hindi lang multo ang nasa toy museum na ito. Dahil nga abandonado ito at ang may-ari ay isang masamang tao. Naimbitahan din ng mga masasamang espiritu at demonyo sa lugar na ito. Pero kahit gaano pa katapang ang matandang pinsan ko, hindi kinaya ng puso niya ang multo at espiritu na ito. Bigla na lang siyang napahawak sa dibdib niya at hinimatay. Agad naman akong tumawag ng ambulansya. Pero sa kasamang palad, hindi na ito umabot at pumanaw na si Manong Constantine. Namatay daw ito sa atake sa puso. Hindi ko alam kung nataboy niya nga ba ang mga multo sa toy museum. Pero isang bagay lang ang sigurado ako. Hinding-hindi na ako babalik pa sa demonyong lugar na iyon. Dahil nag-resign na ako bilang security guard, napakalungkot ng aking kwento. Namatay na nga ang aking pinsan, nawalan pa ako ng trabaho. Pero alam niyo ba na may sikreto ako? At gusto ko lang din ibahagi na may happy ending rin naman sa buhay ko. Sa totoo lang, hindi lang naman ako rumuronda sa toy museum para magbantay, kundi naghahanap ako ng mahahalungkat. Naisip ko kasing hindi naman lahat ng milyones na na-scam ni Yuri ay bit-bit niya nang magtago siya. Meron at meron niyang iniwan at itinago. At sa kakaronda ko, tama nga ang hinala ko. Noong gabing inatake sa puso si Manong Constantine, nakita ko ang mga perang itinago ni Yuri sa mga Iron Man statues niya. Mga naglalakihang estatwa ito. At nasa loob nito, ang limpak-limpak na pera. Halos 20 million pesos lang naman ang nakuha ko. Ninakawan ko ang isang magnanakaw. Ngayon ay naging negosyante na ako sa probinsya namin. Meron akong 2 convenience stores. Pero baka isipin nyo naghahaman ako Yung 10 milyon, pinalik ko naman sa mga na-scam niya. Anonymous nga lang. Kung tutuusin, kapiranggot lang naman ang nakuha ko sa ninakaw ni Yuri.
dahil daang-daang milyon ang nakuha niya. Sana ay mahuli na siya at makulong para naman magkaroon ng hustisya ang mga multo at biktima niya. Balita ko nga ay babalik na yun sa bansa this year. Gusto ko sanang makita ang mukha niya kapag sinalubong na siya ng mga multong na biktima niya na naghihintay sa kanya sa Toy Museum. Sana ay takutin siya hanggang mamatay siya sa takot.